Hello guys, mayong adlaw. So ani ata karon sa grabe nga ulan nga lugar. Nakita ninyo ang akong palibot. So mao na siya ang basakan. Nako nga halos wala pa ko kahuman-human dihag spray para sa atong dangan o para sa mga pisting insekto na umaatake sa ating palay. So ngayon, sa harap ko ay makikita nyo yung bara ang tawag dito sa amin. O iwan ko kung anong bala tawag dyan sa inyo. Basta ito ang gagamitin ko dahil hindi ako makapagtrabaho sa palayan dahil sa every now and then ay umulan. So abnormal ang panahon sa ngayon. Pang 7 araw na or pang 1 linggo ng ulan dito sa amin. So iwan ko ba itong Caraga region bakit mayaman sa ulan. So papunta na tayo dahil yung bara na yan ay gagamitin natin yan pang cultivate sa diretso nating taniman sa kamote. Let's go! Papunta tayo doon sa kung saan tayo magtatanim mga ka-farm. Yan. At ganyang klase na kamote ang itatanim natin dahil mabilis yan i-harvest. At saka ano yan, maraming laman talaga ibibigay niya sa atin. Legit na yan dahil yan, dyan ko napoprove na hindi aabot ng ilang buwan or sakto or ibig kong sabihin is tama lang na pwede na tayo makaharvest 3 months. Pwede na tayo makakuha ng laman. So dito yung gabi na pula. Doon natin itatanim mga ka-farm sa gilid ng palayan. Dahil double purpose naman to ang gagawin natin ay yung doon matatrap yung mga doon matatrap yung mga tinatawag na pisting daga. So dahil magtanim tayo ng kamote, pasabay ito sa ating palay. Kasi kapag nasa reproductive stage na ang palay mga ka-farm, so mabango yan sa mga daga. Kailangan nating maglagay ng trap. So dito matatrap yung mga daga sa gilid. So ang gagawin muna natin is syempre itong dalawang linya lang ilalagay natin dito. Parang trapping crop yung itatanim natin. Dahil kung magbigay na ng laman yung hindi naman nauubos sa daga yung tawag yung kamote. So may posibilidad na makakain pa tayo, di ba? So dito tayo magsimula mga ka-farm. Kailangan nating ito ang gagamitin upang hindi masyado hindi na kailangan na pa yung tawag diyan. Hindi kailangan ng malakas dahil mabigat ito kumpara sa tawag sa itak. So ito ang gagawin natin. Mag-ready tayo ng mga 10 ganito. Tapos saka na tayo magkuha ng talbos ng kamote. Kasi hindi pa tayo maka-harvest mga ka-farm sa palay, maka-harvest na tayo ng ganito. Pero parang sabay-sabay na sila kasi mag-isang buwan na bukas itong palay.
Maganda to sa kamuti kasi mga ka-farm dahil buhaghag yung lupa dito. At ito ay update ko rin kayo mga ka-farm hanggang sa pag-harvest. Dahil para kahit hindi naman required na malaki yung area, malaki yung farm natin, ang importante paano yung malaking farm or malaking lupain kung walang tanim, di ba? So ganyan na ang resulta mga ka-farm mo. Tingnan nyo. Yan. May inihanda na tayo kinocultivate or nakultivate na para sa taniman ng kamuti. So yan. Ganyan lang ang distancing niya. Mga 1 meter distansya. So simple lang. Yun. Kailangan nakabuhaghag yan. Hindi naman masyado siya fine mga ka-farm, pero yung lupa niya, yung quality niya is mabuhaghag. So yun ang quality na pwede itanim yung mga root crops. Tapos kailangan nating i-prepare siya una mga ka-farm upang kung mayroong mga piste na nakatira sa lupa bago taniman, pwede 2 to 3 days bago taniman upang kung may mga pisting na katira doon ay makaalis sila. Ganyan lang mga ka-farm. Huwag masyadong palaging magdut-dut sa nakababad sa internet kasi yung natin katawan ay bumibigay din kasi kapag tayo ay nakababad ng matagal doon sa kailangan din nating galaw-galaw din natin yung katawan natin upang hindi masira yung mga daluyan ng dugo.
ulan. Hindi tayo makatapos sa pag-prepare sa or pag-cultivate para ihanda natin yung para sa kamote. Ito yung ginagawa natin guys kasi umulan na naman. So yun, hindi natin natapos dahil masira yung monitor natin. Yan. Kasi biglang bumuhos na naman si ulan. So ganito talaga ang sitwasyon dito mga ka-farm. So may mga trabaho or may mga tayo, hindi tayo nakapag-vlog. So yun. Hindi naman lahat ng mga activity dito na pa-feature natin sa ating channel dahil sa kakulangan tayo. Pangit kasi yung cellphone lang tong ginamit natin sa pagbablog. Mabuti na lang sana kung mayroon tayong GoPro, pero kailangan pang pag-ipunan natin dahil marami pang kailangan nating mga priorities na dapat mauna. Hindi muna yung GoPro na yan, kasi parang ang GoPro ay yung pinakamura siguro ay 50k. So itong cellphone lang muna natin gagamitin natin sa pagbablog dahil napakahirap hanapin yung pera na yan dahil marami tayong nagpipinance tayo sa palayan. So saka na yan mga ka-farm. So uuwi muna tayo dahil umambon. Ganito talagang situation dito sa lugar namin kung saan mas mayaman kami sa tag-ulan. So ito yung itatanim natin na variety mga ka-farm, yung pula yung pinakadulo sa talbos. Kasi mas malakas yan magbigay ng laman or unod. So sa ngayon is uuwi na lang muna tayo. Di ba? So, sa sinabi ko kanina mga ka-farm, kahit na lang na fit sa lugar ang itatanim natin. Katulad nito, kahit shaded siya mga ka-farm, nagbigay din siya ng bunga dahil na fit sa kanya na pwede siya sa shaded areas katulad ng sili, mga ganyan. Di ba? Pagdating ng panahon ay mayroong ma-harvest or maani tayo. So yun lang. Hindi naman maganda tong farm ko mga ka-farm, mga kaibigan kong kapwa farmer ay lang, katulad nito maraming mga putol-putol na kahoy. Hindi kasi ako lang talaga dito. Ako lang yung nagtrabaho. Siyempre kapag nandun tayo sa palayan, hindi naman natin yun maiwanan kung hindi matapos pagtanim. So yun lang mga ka-farm. Thank you so much for watching. This is Bidasto Farm. Hindi natin balikan natin yun bukas. Diretso na magtanim tayo ng kamote. Ay.